Una, sabi kanya, tell us when will these things be? Kailan mangyayari? Ano yung tinutukoy nila na kailan mangyayari yung mga bagay na iyon? So ito po yung kumakatawan or tahasan or direkta na tanong ng mga disciples patungkol doon sa sinabi ng Panginoong Jesus sa verse 2. Diba? Sabi niya sa verse 2, but he answered them, you see all this? Do you not? Surely I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down. Ito yung tinatanong ng kanyang mga disciples. Kailan mangyayari? Kailan mangyayari itong sinasabi mo, Panginoon? Sabi ganyan. And ano yung sinyales ng muli mong pagbabalik? At ano yung sinyales ng mga huling kapanahunan? So yun yung kanilang tatlong question. Kaya makita po natin ano ang nagbunsod sa pagsasalaysay ng Panginoong Jesus doon sa katugunan niya sa verse 3. Ito ay direktang tumutugon doon sa direktang tanong ng kanyang mga disciples. Ano yung mga disciples ng Panginoong Jesus? They are always full of curiosity. Napapinggan nila yung sinabi ng Panginoong Jesus na sinatanong nila, kanuhay nga mangyari apo? Anya ti sinyales na. So makikita po natin, dito pa lamang in Matthew, kapag binasa po natin siya, wala pong maidadahilan ang isang Kristiyano para sabihin sa Lord pagdating ng araw na, Lord, sorry, I do not know these things. Sapagkat hayag po. Sapagkat hayag po, nga lamang maaaring hindi ito napapag-aralan, hindi ito madalas nababanggit, hindi ito madalas na nahihimay-himay, kung kaya, when it comes to the knowledge about the end times, merong tinatawag na scarcity or kakulangan. So ang salaysay ay bunsod ng tuwirang pagtatanong ng mga alagad tungkol sa kanyang pagbabalik, pertaining pagbabalik ng Panginoong Jesus at sa pagwawakas ng panahon ng tanong, tayo po ba'y naniniwala na muling babalik ang Panginoong Jesus? Amen? So tayo naniniwala na muling babalik ang ating pong Panginoong Jesus. Doon pa lang sa knowledge na yon, sapat-sapat yung rason na alam natin na muling babalik ang Panginoong Jesus upang maging masigasig tayo sa pagsunod sa Kanya. Upang hindi tayo manghinawa o manghina doon sa paglilingkod at pagsunod sa ating pong Diyos. Kasi ang tayo nga, dumtang ulit, umay ulit, babalik ang ating pong Panginoong Jesus. Sapat po yun na maging dahilan po natin na sa kabila ng very challenging life of a disciple of the Lord Jesus Christ, sapat po na panghawakan natin na tayo ay babalikan ng Panginoong Jesus. Isang napakalaking pag-asa na nung panahon po nila, panahon ng mga apostol, sila Pedro, ito po ay binanggit na ng Panginoong Jesus na babalik siya. Pero lumipas na sila't lahat, nangamatay na sila't lahat, hindi pa rin dumarating ang Panginoon, pero hindi po namatay yung pag-asang iyon. At yun po yung naipasa sa atin hanggang sa susunod po na kapanahunan. Sa Ilocano, isutiim patawid da, dayjay nga pag-asa na pinanghawakan nila na babalik ang Panginoong Jesus. Ang tanong, alam ba natin kung kailan babalik ang Panginoong Jesus? Alam ba natin kailan siya babalik? Bukas ba? Mamayang ating gabi ba? Next month? Next year? After 10 years? After 14 years? Alam niyo po, last year, no, mahabang pinag-aaralan po namin ng eschatology, from October, pag mag-check ka dun sa social media, ang dami nilalabasan doon. Ganitong buwan, ganitong taon, darating ang Panginoong Jesus, rapture na sa ganito, blah 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 and everything. So ang dami din yung mga naniwala. At ang nakakalungkot, may mga mananampalatayang naniwala na darating ang Panginoong Jesus doon sa specific date na sinasabi ng mga nandun sa social media. But take note, if we are familiar and alam po natin ang sinasabi ng Biblia, automatic hindi po tayo madadaya. Hindi po tayo madideceive kasi wala pong specific time, wala pong specific na buwan or taon na binanggit ng Panginoong Diyos kung kailan siya